Pag sinabi ko, magpapasimento na tayo ng mga barangay, si Jay, alas 6 ng umaga, naroon na kasama ng magsisimento. Malaki ang kontribusyon ng mga sementadong kalsada at iba pang infrastruktura upang umunlad ang isang lugar. Nakatutulong ito upang makaingganya ng mga kumpanya at malalaking investors na mamuhunan sa isang lungsod. Sa Cabanatuan, nakakalungkot mang isipin, ang mga kalsada ay hindi nabigyan ng pansin ng mga nagdaang administrasyon. Sa lumipas na 50 taon ay 50.3 kilometers o 1 kilometro kada taon lamang mula 1947 ang naipasimento at naipagawa. Taong 1998 nang unang manungkulan si Mayor Jay Vergara sa kanyang unang termino, bitbit niya ang isang pangarap. Pangarap na maitaas ang antas ng buhay hindi lamang ng mamamayan, kundi ang katayuan ng lungsod ng Cabanatuan sa pangkalahatan. Yung mga karsada rin na nasa inyong mga barangay na dapat pasimentohin, pinangako ko sa loob ng unang termino ko ay aking ipasisimento. Tsak po, hindi mapakakuya. Isang 50-year master plan ang ginayak ni Mayor Jay na magiging gabay niya sa pagtugon sa pangangailangan ng lungsod. Upang maisakatuparan ang lahat ng ito, unang inayos ni Mayor Jay ang kalagayan ng pananalapi ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan. Ito ay sa pamamagitan ng kauna-unahang pangmalawakang reorganisasyon ng isang LGU sa buong Pilipinas taong 1999. Ito ay nagdulot ng karagdagang pera at pondo na umabot sa mahigit 187 million kada taon. Perang ginamit ni Mayor Jay upang mabayaran ang mga pagkakautang na iniwan ng nakaraang administrasyon. Dahil dito, ang Cabanatuan ay nabigyan ng Class A status ng Land Bank of the Philippines at napahiram tayo ng pera upang makabili ng mga kagamitan. Ilan sa mahahalaga at maipagmamalaking infrastruktura ang natapos na ng Administrasyong Vergara na nagbigay ng malaking kaginhawaan hindi lamang sa mga motorista ng lungsod ng Cabanatuan kundi maging sa ating mga karatig na bayan ay ang mga sumusunod. Emilio Vergara Highway na nagdudugtong sa mga bayan ng Cabanatuan, Santa Rosa at Tabuating. Felipe Vergara Highway na nagdudugtong ng General Tino Avenue papunta sa bayan ng Talavera. Cesar Vergara Bridge na maituturing na pinakamalaking proyekto na napondohan ng isang pamahalaang lungsod tulad ng Cabanatuan. Isa sa mga unang pinagtuunan ng pansin ni Mayor Jay Vergara nang una siyang maupo bilang alkalde ng lungsod ay ang pagsasaayos din ng lapad at luwang ng mga drainage system ng mga kalsada upang masiguro ang hindi pagbaha sa Cabanatuan sa oras ng kalamidad. Ito ang comprehensive drainage and sewerage system sa 141 ektaryang lupa sa bayan o sentro ng Cabanatuan. Binigyang prioridad din ni Mayor Jay ang mga pagawaing kalsada sa lungsod na kung saan umabot na sa mahigit kumulang 200 barangay roads na naipasimento. Pinasimento din niya ang mga farm-to-market road para mas mapabilis ang biyahe ng mga pamilihin patungong bayan. Mga kalsada na magdudugtong sa iba't ibang parte ng Cabanatuan maging sa mga karatig na lugar na ito. Ang mga proyektong ito ay nagnanais na mapabilis ang kalakalan, komersyo at ang mga industriya sa loob at labas ng Cabanatuan, makatulong sa sumisikip na daloy ng trapiko at maging daan upang mainggan ang mga mamumuhunan na mag-invest sa ating lungsod. Tunay nga na sa bawat daan, pag-asa ay matatanaw. Bago pa simula ng Administrasyong Vergara ang mga pagawaing daan, pinag-aralan niya kung magkano ang posibleng magastos kung ito ay ipapagawa by contract o by administration. Tignan natin ang cost comparison. Taong 1998 ang hindi pa simentadong mga daan sa Cabanatuan ay umaabot sa 270 kilometers. Kung ito ay ipapagawa by contract, aabutin ng 10 milyong piso kada kilometro.
Kung ito naman ay ipapagawa by administration, ito ay aabutin lamang ng 2.7 million pesos kada kilometro sa 270 kilometers na daan na hindi pa naipapasimento na magkakahalaga ng 580,500,000 kasama ang labor cost. Kasama din dito ang ginastos ng pamahalaang lungsod sa pagbili ng mga heavy equipment na nagkakahalaga ng 117 million pesos. At kakabit na din dito ang interest sa kadahilanang ang pondo ay inutang lang sa bangko na nagkakahalaga ng 54 million pesos. Sa kabuuan, aabot ng 751,500,000 ang total construction cost. Sa madalit sabi, ang 751,500,000 na total construction cost by administration ay maipapasimento ang 270 kilometers na pagawaing kalsada o umaabot lamang sa 2.7 million kada kilometro kumpara sa 10 milyon kada kilometro kung ito ay ipapagawa by contract. Sa 13 taon na panunungkulan ni Mayor J ay umaabot na sa humigit kumulang 130 kilometers ang naipagawang mga sementadong daan at mga infrastruktura. Ang mga ito ay naging susi sa progreso na ating tinatamasa ngayon at sa mga darating pang panahon. Ilan nga sa mga naging bunga nito ay ang Harvest Hotel, ang kauna-unahang 4-star hotel sa ating probinsya. Andyan ang Pure Gold at SM Mega Center. Higit rito ay ang kasalukuyang itinatayo na SM City Cabanatuan, Walter Mart, SNR Membership Shopping at iba pang malalaking kumpanya na unti-unti nang dumadayo sa ating lungsod. Sa patuloy na pagbabago at progreso, natupad na ang pangakong Emilio Vergara Road na magdudugtong mula Cabanatuan papuntang Santa Rosa. Naisaayos na rin ang usapan ukol sa Cabanatuan-Santa Rosa Road. Kaalinsabay din ng lahat ng ito ay ang pagsagot sa pangangailangan sa sektor ng edukasyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatayo ng isang 4-story building sa East Central School at 4-story building sa Lazaro Francisco Elementary School. Nasa plano na rin ang 2-story school building sa PG Crisostomo Memorial Elementary School. Sa kasalukuyan, inaayos din ng DSWD Course Shelter at Resettlement Area para sa mga badyaw, isang proyekto na pinondohan ng Department of Social Welfare and Development Office. Ang proyektong ito ay nag-uukol na bigyan ng mga bagong bahay ang ating mga kapatid na badyaw. Bahay na magbibigay ng bagong pag-asa at kabuhayan sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan. Maging sa sektor ng kalusugan, nagpagawa na tayo ng 100-bed capacity extension building sa MV Gallego Cabanatuan City General Hospital. Nakapagpagawa din ang lungsod ng Cabanatuan ng 8 rural health units sa 8 barangay. Karagdagang lugar para maserbisyuhan ang ating mga kababayan. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang pangarap. Pangarap na magbibigay gaan sa buhay ng mga taga-Cabanatuan. Yung mga pangako ko na binibitawan, yung mga pangako kong sinasabi, yan o, kayang-kaya kong iayos yan. Huwag niyo kong husgahan sa unang 6 na buwan. Husgahan niyo ako sa unang 1 taon at kalahati at 2 taon ng aking pamamahala. Mga pangakong binitawan taong 1998 at mga pangakong tinupad sa pangkasalukuyan. Patuloy na pagbabago at progreso, hatid para sa mamamayan ng lungsod ng Cabanatuan.